Alam niyo mga kababayan, kung ako po ang inyong tatanungin, wala pong mali sa sinabi po ni Attorney Claire Castro na ito pong si Sara Duterte ay talagang drama queen. No? Ibig sabihin, dahil nga ito ay spoiled, alam niyo ba yung spoiled? Yan yung madalas na gumawa ng ng mga kadramahan, makuha lamang yung kanyang mga gusto. No? Meron ako nakikita mga bata, ganun yung style. Dahil alam niyang paborito siya ng tatay niya, ganito, ganyan, lahat ng kadramahan gagawin. Pang-uuto, diyan sila magaling. Mang-uto, magsinungaling, magdrama, para makuha nila yung gusto nila. So, ganyan lumaki, eto pong si Vice President Sara Duterte, sa piling po ng kanyang ama. No? Kaya ito ay nakalakihan niya, nakasanayan niya hanggang sa siya ay pumasok sa politika. Kaya makikita ninyo, yan po talaga ang nangyayari. At yan ang pinapakita po ni Vice President Sara Duterte sa mga Pilipino. No? So, mismong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte po ang naghayag, nagpakilala, umamin, sa talagang kumbaga sa yung pinakaugali talaga nito ni Sara Duterte. Alam nyo, yung pagiging dramatista po nito ni Vice President Sara Duterte, delikado yan. Minsan, akala natin totoo yung mga drama ng mga politiko. Hindi natin alam yung mga drama ng politikong yan ang magpapahamak sa bansang ito. Diba? So, nitong mga nakaraang araw po na lumipas, sa press con po na kung saan ay nagsalita po si Attorney Claire Castro, sinabi po niya na yung mga naging pahayag po ni Sara Duterte doon sa Davao na sinasabi niyang simula nang siya ay umalis sa DepEd, maraming mga naudlot na imbitasyon di umano. Maraming naudlot na imbitasyon mula sa kanya, mula sa ibang panig ng ating bansa. Para siya po ay maging isang resource speaker. Saan? Sa mga eskwelahan. Private man yan, o public, di ba? Ngayon, mga kababayan, sinasabi niya na kaya daw hindi na siya iniimbitahan. Ay dahil natatakot daw di umano etong mga personalidad na ito. O masiguro sinasabi niya dito yung mga, kung ako nagkakamali, yung mga opisyal na Department of Education. O ng DepEd. Alam niyo mga kababayan, kung sakali mang, halimbawa, inimbitahan siya para maging resource speaker, ano naman ang sasabihin niya? Kunyari, kung sakali, ano ang sasabihin niya bilang resource speaker kung sakaling matuloy man o natuloy man yung mga imbitasyon na yon? Anong maipagmamalaki niya? Anong ituturo niya? Ano yung magagandang sasabihin niya na mismong siya ang gumawa? Yung pagpapakain niya ng bulok-bulok, panis, mga naaagnas na pagkain para sa mga kabataan na pinaasa niya? Anong sasabihin niya doon? Yung pagiging bastos niya? Yung ipinakita niyang ugali na kung saan pati ang Pangulo, pati si First Lady Lisa Araneta Marcos, maging si dating House Speaker Martin Romualdez ay pinagbantaan niyang papatayin niya? Akala ba niya bulag pipibingi ang mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga estudyante sa DepEd? Ngayon,
Kaya po siya hindi na iniimbitahan sa totoo lang. Sino ba namang gago o si raulong tao na iimbitahin mo yung katulad ni Sara Duterte na maliban na may tama na sa utak, may problema sa pag-iisip, may ugaling kriminal. Hindi tayo naninira dito. Kasi kung hindi ugaling kriminal ang utak nito, hindi niya magagawa yung mga pagbabanta niya. At hindi niya rin magagawa na lahat ng mga congressman doon sa Kamara ay sabihan niyang putang ina ninyo. Tama? Kasi edukada siya, di ba? Katulad dapat siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kahit na anong nangyari, never siya nagpakita ng pagka-barumbado. Si Sara Duterte, kitang-kita niyo yung pagka-barumbada eh. Dahil, kumbaga sa pinalaki kasi siyang spoiled. Pinalaki siyang nasusunod lahat ng gusto niya. Pinalaki siya o lumaki siya na talagang laki sa layaw. Di ba? Alam niyo mga kababayan, siguro nagalit ito si Sara Duterte dahil wala nang umiimbita sa kanya para magsalita, lalong-lalo na sa mga aktibidad patungkol sa eskwelahan. Kahit naman sino wala naman talagang kukuha sa kanya dahil alam po nila kung anong ginawa ni Vice President Sara Duterte bilang kalihim ng DepEd. At bakit ka magsasalita sa DepEd? Gayong sinabi mo na wala ka namang karanasan sa pagtuturo. Ngayon, paano ka magiging resource speaker? Anong sasabihin mo? Anong sasabihin ni Vice President Sara Duterte doon? Wala. Baka mamaya makarinig lang siya doon ng, ma'am, nasaan yung laptop? Ma'am, anong nangyari doon sa ganito? Ma'am, hindi ka naman pala marunong wala ka naman pala karanasan, bakit mo hinawakan yung DepEd? Malamang, di ba? Yun ang kinakatakot ni Vice President Sara Duterte. Makapal lang talaga ang apog nito at syempre, dahil ito ay pinalaki ng tatay niyang balasubas, kaya lalaki din tong balasubas at hindi lang basta balasubas. Sinungaling. Mismong tatay niya na mismo ang nagpakilala kung ano at sino, anong uri na mayroong anak itong si Rodrigo Roa Duterte. Anong utak mayroon yung anak niyang babae na itong si Vice President Sara Duterte. Hindi tayo naninira dito. Kung ano man ang sinasabi natin dito, ay yan ay nagmula mismo sa kanyang ama. Alam naman natin Kaya hindi na siya iniimbitahan sa kahit anong okasyon sa Department of Education o sa kagawaran ng kaalaman o ng edukasyon. Wala naman siya mabibigay dun na magandang magandang mensahe. Sigurado, mamumuliti ka lang to doon. At maliban na mamumuliti ka, maninira lang to. Di ba? Maliban na maninira ito, sigurado ko, magdadrama din ito. Kaya mga kababayan, kitang-kita naman po natin sa mga galawan po ni Vice President Sara Duterte na tong taong ito, diretsahan kung sasabihin na wala itong dignidad, wala itong masasabi natin, wala kang masasabing dito, walang unang-una, walang prinsipyo, walang dangal. Sa totoo lang, kung wala lang tong pera, silang magkakapatid, magmula kay Paulo Duterte, maging dito kay, tawag ito, Baste. Kahit barangay chairman, barangay kagawad, hindi ito magiging mga Kaya lang, dahil marami silang nakulimbat, marami silang pera, may impluwensya sila, kaya kahit hindi sila pwede, nagiging pwede. Di ba? Alam ko, binabaliktad ni Vice President Sara to Hindi na tayo magtataka. Kung di ako nagkakamali, mismo si dating namayapang Copper Silapid,
Before siya namayapa, nagbigay siya ng mensahe na para malaman ninyo ang katotohanan sa mga sinasabi ng mga Duterte, lalong-lalo na kung mga Duterte ang nagsasalita, baliktarin nyo lang. Baliktarin nyo lang, maiintindihan nyo na yung sinasabi ng mga Duterte. Dahil dyan sila magaling ang baliktarin ng katotohanan at baliktarin yung kanilang masamang motibo. Kunyari, mabuti ang motibo nila, pero masama pala ang motibo nila. Ngayon, sinasabi ni Sara Duterte na kaya naudlot yung mga imbitasyon sa kanya dahil baka pag-initan itong mga personas na ito na sinasabi niya ay hindi po yan totoo. Dahil kung talagang ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mainitin ng ulo at kasing utak ni Rodrigo Roa Duterte, malamang mga minamahal ko mga kababayan, nasa kulungan na itong si Sara Duterte. At pwedeng hindi na padaanin sa tamang proseso. Katulad nung ginawa ng kanyang ama. Tama? Sa totoo lang, kung kasing utak lang ni Rodrigo Roa Duterte si PBBM, wala na yan. Yung ginagawa ng 18 wala na yan. Tiklo yan. Kinabukasan pa lang. Tuwid na yung mga paa ng mga yan. Sila Morales, yung mga nauna pa na mga nanira sa ating mahal na Pangulo. Kung kasing utak lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rodrigo Roa Duterte, kasing sama lang ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., malamang naaagnas na yung mga taong yan. Pero nakita nyo naman, nananatiling kalmado, nananatiling professional, nananatiling edukado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang pinuno ng ating bansa. At hindi natin yan makakaila o maikakaila sapagkat kitang-kita naman po mga kababayan yung kanyang ipinapakitang o pinapamalas na kabutihan, kabaitan. Kahit na dun sa mga taong nilapastangan o binaboy ng husto yung kanyang pangalan, maging yung pangalan ng kanyang pamilya. Diba? Kaya para maintindihan natin, baliktarin lang ho natin to. Para maintindihan natin na babaliktarin natin. Gusto nyo? Para ako na mag-explain. Alam nyo kung bakit nila pinatay si Kaper Silapid? Kasi tumpak na tumpak po yung lahat ng naging mensahe at yung pag-aanalisa ni Kaper Silapid. Kaya pinatay nila. Dahil sa pamamagitan ni Kaper Silapid, maraming mga Pilipino ang nabuksan yung kanilang mga kaisipan. Ngayon, ganito lang yan. Simple lang yan. Sabi ni Sara Duterte, kaya daw hindi na siya iniimbitahan nitong mga personas o mga opisyales ng DepEd dahil daw baka pag-initan sila dahil sa pagdideklara ni Vice President Sara Duterte na tatakbo siya ng pagkapangulo. Alam niyo mga kababayan, parang gustong sabihin dito ni Vice President Sara Duterte na mananalo siya. No? Parang gusto niyang idirekta, parang gusto niyang palabasin dahil sigurado siya na mananalo siya. Kaya posible na yung mga kakampi sa kanya dahil administrasyong Marcos pa ngayon, ipag-initan. Ganon, di ba? So ngayon, baliktarin natin. Ang totoo niyan mga kababayan, kaya hindi po siya iniimbitahan dahil unang-una, wala naman po siyang magandang naging record sa DepEd. Kung matalino ka, may pinag-aralan ka, teacher ka, guru ka, principal ka, kukuha ka ba ng isang resource speaker na kung saan ay sa kasaysayan ng DepEd ay yun na yung masasabi mong pinaka-inutil, pinaka-bobo, pinaka-magnanakaw na naging DepEd secretary? Kukunin mo yung uri ng tao na yan para magsalita doon sa stage? Gusto ko lang sabihin kay Vice President Sara Duterte, kung luka-luka ka, huwag mong idama yung iba. At wala kang karapatan na magsalita. Biro mo, ito ngayon nakakatawa Naalala ninyo yung nagsalita siya doon sa PMA? Inibitahan siya. Sabi niya,
Sana ay maging tapat kayo, maging huwaran kayo, maging ano kayo, responsable kayo sa tungkulin ninyo. Abay, hindi niya alam, yung mga nakikinig sa kanya doon at yung mga sinasabi niya, bumabalik lang din sa kanya at sinasampal lang din sa pagmumukha niya. Bakit? Alala niyo yung ginawa niya sa Armed Forces of the Philippines? Kung ikaw, tapat ka, ha? At kung ikaw meron kang prinsipyo, meron kang dangal, meron kang kredibilidad, abay, sa totoo lang, sa kakapalan ng pagmumukha nito ni Vice President Sara Duterte, tawang-tawa yung mga bagong graduate at syempre yung mga opisyal. Bakit? Alam nila kung anong ginawa ni Vice President Sara Duterte. Alam nila kung paano niya ginamit yung pangalan ng Armed Forces of the Philippines o paano ginamit ni Vice President Sara Duterte yung mga certification na mula sa Armed Forces of the Philippines sa sinasabi niya ginastosan niya ng 15 million na inamin mismo ng Armed Forces of the Philippines never silang binigyan ni Vice President Sara Duterte ng 15 million. Kung titignan natin, kung isusoma total natin, ginamit lang ni Sara Duterte. Kaya nga, maraming natawa. Yung nagsasalita, sinungaling, magnanakaw, manloloko. Di ba? Talagang wala na. Ito personal kong sasabihin to kay Vice President Sara Duterte. Alam mo, Vice President Sara Duterte, no? Pasensya ka na pero kaprangkahin na kita. Ikaw po yung uri ng Vice President na masasabi naming may tama sa utak. No? Maliban na may tama ka sa utak, sinungaling ka. Alam mo yan sa sarili mo. Yung kakapalan ng pagmumukha mo, bisang yung pagiging bihasa mong manloloko, yung pagiging bihasa mong magdrama, akala mo tatalab sa iba yan. Kung yung mga sikat nga na pelikula ay naluluma, yung estilo mo pa kaya? Sanay na kami dyan. Nakita na namin yung mga estilong mong yan sa tatay mo na nagturo din sa'yo. Na kung saan, talaga masasabi namin, times 3 ka. O times 5 pa nga . Kaya sa ating mga kababayan, sa totoo lang, tama po yung sinabi ni Attorney Claire Castro na itong Vice President natin ay drama queen, no? Kaya dahil drama queen to, malamang yan ang gagamitin niya. Isa sa mga gagamitin niya maliban sa pera, maliban sa mga, alam niyo na, isa yan sa mga gagamit niya. Tingnan niyo, paiyak-iyak pa doon sa Davao. Sa totoo lang mga kababayan, kung talagang may damdamin to kung talagang may puso ito, at kung makabansa ito at mayroong itong pusong makatao at hindi pusong makademonyo, sana nakitaan man lang natin ito ng konting pagluha, ng konting konsyensya nung mga panahon na yung tatay niya usla. Siya mismo ang dahilan Siya ang nag-udyok dyan sa sinasabing war on drugs, na kung saan peke na war on drugs, dahil kung totoong war on drugs yan, inuna nila yung katulad ni Alan Lim, ni Michael Yang na laging kasama ng tatay niya. Diba? Dapat inuna nila si Paulo Duterte, si Manscarpio na natuklasan na nagpapalusot ng tulit-tulinadang shabu dyan sa customs. Diba? Nakitaan niya bang umiyak to? Hindi, kasi hindi naman niya anak yung mga naging biktima Pero kung naging anak niya siguro yon, yung mga naging biktima, malamang hindi niya magagawang manahimik lang Diba? So ibig sabihin, tandaan natin, mga kababayan, lahat ng gagawin niya, lahat ng ipapakita niya, expected na natin yan. Drama lang yan. Tandaan natin, si Sara Duterte magaling lang sa kadramahan, pagnanakaw, panloloko, paninira. Pero pagdating sa performance bilang isang pinuno ng ating bansa, wala yan. Wala yan. Dahil walang utak, walang silbi, tamad, lakwatsera, tambay ng dahig. Yan lang ang alam niya. Magpa-cute, akala mo piling artista, pero yung katawan, kung titignan mo, mas maganda pa yung katawan ni Pokwang.
Ha? Sa totoo lang, mga kababayan, yung katawan niyan parang bouncer. Ha? Oh, kaya sa mga kababayan natin, wag po tayong magpapaniwala sa mga sinasabi po nitong ni Vice President Sara Duterte dahil kitang-kita naman po sa pagmumukha nito na walang sasabihing mabuti, walang sasabihing tama, walang sasabihing maayos, wala kang makukuhang ano sa kanya, magandang aral, di ba? Puro kasinungalingan lang ang masasabi niya. Biro pati yung bishop, si Bishop Abante, pastor, binaboy niya ng ganun-ganun na lang. Pati alagad ng Diyos talagang inano niya. Hindi na siya nagdalawang isip na anuhin si Bishop Abante. Kaya maraming baptist ang galit na galit talaga dito kay Sara Duterte dahil sa pambababoy niya kay Bishop Abante. Alam niyo mga kababayan, itong si Sara Duterte, pag hindi niya nakukuha yung gusto niya, pagka hindi siya sinuportahan sa gusto niya ng isang tao, ganyan ang ginagawa niya. Ganyan ang inaano niya. Balita ko nga, nung bata pa ito, ugali niya na yan. Kapag hindi siya binibigyan ni Duterte ng gusto niya, nagwawala, inaaway si Duterte. Ganon, kinalakihan niya kasi yan. Kaya akala niya lahat na lang pwede, ganon, pwede niyang gayahin. Pero gano'n pa man mga kababayan, dahil ang nakasalalay nga po sa usaping ito, lalong-lalo na sa pagkatao ni Vice President Sara Duterte, ang kaligtasan po ng ating bansa. Kung gusto po nating ligtas ang ating bansa at malayo tayo sa kapahamakan, wag na wag po tayong magpapaloko sa babaeng ito na sanay manloko. Kung gusto nating maging payapa, manatili, tingnan nyo, payapa na tayo ngayon. Hindi katulad ng panahon ng mga Duterte, ni lumabas, ni umalis ng bahay, bawal, ni ganito, bawal, maraming ganito, bawal. Ngayon, malaya na po tayo. At wag po nating hayaan na may Duterte na naman na humawak sa bansa natin na kung saan magiging limitado na lang yung ating mga lakad, limitado na lang yung ating kasiyahan, lahat limitado, pati yung pag-angat ng ating buhay ay limitado. Ngayon po, hindi po limitado. Depende na lang po sa ating pagsisikap yan. Hindi naman po pwedeng pati yung kinabukasan natin bilang sa personal nating buhay ay iaasa po natin sa ating Pangulo. Ang tao, ang Pilipino, kapag masipag ka, aasenso ka. Pero pag tamad ka, katulad ka ni Sara Duterte, ay nako, walang asenso ang bansang ito. Kung gusto mong maging tambay lang, katulad ni Sara Duterte, at lumuubos ng pera ng taong bayan, nako, yan ang sinasabi natin. Talagang hindi aangat ang ating bansa. So ganoon pa man mga minamahal ko mga kababayan, sa muli po tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.